Sorry din po ha, kasi BBM ako eh, Ilocano ako eh. Okay lang po yun. Kaya sinasabi ko lang yung totoo ha. Okay lang, nasa malayang demokratikong bansa po tayo, natural po yan. Isang pagre- Matapang lumalaban sa politika. Thank you, ma'am. Salamat po sa tanong ni Tita, pero kahit di po siya nagdidemand ng kasagutan, na eksaktong kasagutan, no? May mga kasama po kasi tayong bagong dating. So, ang hakbang na maisog po ay salitang Bisaya po yan. Na ang ibig pong sabihin ay matapang. Oo. Simula po nung unang panahon, nung panahon po na na-discover ang Pilipinas, 1521. No, ang una pong dumipensa sa bansang Pilipinas laban po sa mga conquerors, mga dayuhan, si Lapu-Lapu. So, isa po siya Bisaya. At ngayon po, sa kasalukuyang panahon, nakita po nating mga Pilipino kung paano po mamuno ang isang Rodrigo Roa Duterte na isang Mindanawon na isa rin naman po Bisaya. So, yan po ang hinahanap ng mga Pilipino. Ang laki po ng comparison, ng gap, nung panahon ni Tatay Digong at ng kasalukuyang administrasyon. Binigyan po ng pagkakataon, 1 taon, 2 taon, at papasok na po ang 3 taon na pananatili niya sa pwesto, pero wala po tayong malinaw na direksyon. Walang malinaw na nangyayari sa Pilipinas. Panay po ang labas ng bansa, panay ang pagyayabang ng mga pledges, pero ang tanong, nasan na ang mga pledges na yon na sinasabing dolyar-dolyar, bilyong-bilyong pera na magninegosyo dito, samantalang kalalabas lamang po ng ulat na ang Pilipinas, base po sa mga negosyante, ay ang pinakadelikadong bansa sa buong mundo. No? So, yan po ay isang pagpapakita na talagang ang ating presidente ay hindi po maganda ang tingin ng mga taga-ibang bansa. Samantalang tayong mga Pilipino na nabudol, bakit hindi natin makita yon? Kaya nga po sumibol ang hakbang na maisog at paulit-ulit ko pong sinasabi, hindi po to dahil sa Duterte. Dahil ang mga pinananawagan po natin dito is yung good governance na binubuo po ng 4 na prinsipyo ng mabuting pamamahala. Transparency, which is wala. Accountability, nakaw dito, nakaw doon, walang nananagot. Peace, kapayapaan sa loob at labas ng ating bansa. At security sa loob din at sa labas ng ating bansa. So yan po ang dahilan kung bakit ang taong bayan ay lumabas at tumapak sa ating bansa upang manindigan para masiguro natin na ang ating bansa sa susunod na mga panahon ay magiging maunlad at magpapatuloy po ang pagbabagong nasimulan ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang hakbang na maisog. Maraming salamat po. Sige po, sino na po ang magtatanong? Meron pa po ba? Wala na po. Mga vloggers, baka may gusto pong magtanong. Natanong ko lang po kasi, bakit po biglang gano'n ng... Ito ba'y dahilan dahil sa ginawa kay Vice President Duterte, kaya biglang inaano si Bongbong President Bongbong Marcos? So, yun po ang matagal ko nang hinihintay na tanong eh. No, sa dami ng Leaders Forum namin, parang ngayon lang po natanong yan. So, nakita po ninyo, no, simula nag-discuss tayo kanina, ang malaking katanungan, parang may kinalaman sa politika. Na dahil po ba ang ating Vice Presidente, no? Sa Congress? Oo. At ang ating Pangulong bangag ngayon ay hindi na magkasundo at ginugurgo ngayon ng Vice Presidente kaya may hakbang na maisog. Hindi po yan ang dahilan. Pero kasama po yan sa mga dahilan. Bakit?
hindi lang po ngayon nagkaroon ng hakbang na maisog. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po, ang Pasensya na po hakbang. kasi Hindi, ngayon. okay lang po. namin narinig Kasi na- nga po, walang mainstream media. Kaya maganda nga po yung tanong eh. Kaya dapat po malaman niyo yung sagot. Dahil nga po hindi kinuulat yan sa mainstream media, no, yan po ay na-establish noong January 28 ng taong kasalukuyan. January pa po ito. Ngayon, hindi po yan pinapalabas sa mga mainstream media. Kaya ang nangyayari po, nagkakandak tayo ng mga leaders forum na kagaya nito kasi ho, wala na po nagpaparating ng balita sa inyo. At katulad din po ng sinasabi ko, ang mga isyong tinatalakay po dito, hindi po issue ng Duterte. Hindi po issue ng Duterte ito. Katulad po nung presyo ng bigas na 20 pesos. Sino po ba ang diretsang tinatamaan ng epekto ng pangakong hindi natupad? Mga maralitang Pilipino na umaasa na maliit ang ating sahod, at least yung 20 kilong bigas, malaki ang maitutulong. Pangalawa, yung pong nangyayaring proliferation ulit ng illegal drugs. Yan, hindi na, si Tatay Digong, sa totoo lang, mga kababayang maisog, at ang ating Vice Presidente, kung talagang walang malasakit sa bayan yan, hindi tumayo ang maisog, eh anong pakialam nila dyan? Eh di bahala kayong mag-adik-adik dyan. Nagkaroon na nga tayo ng Presidente, marami nang nagsakripisyo mga buhay na mga salot naman ng bayan yon, pero yung iba, inosente dyan, kasi ako naniniwala, yung mga ibang natumba dyan, tinumba ng mga scalawags ng mga pulis para hindi sila maikanta na sila yung protector ng droga. Iba-iba yan eh. So ito ba, usaping Duterte lang ito? Eh namamahinga na yung matanda sa Davao. Usapin ng West Philippine Sea. Pag ginera po ba ang Pilipinas ng China, Duterte lang ba ang gigirahin? Tayo. Sabog. Usapin ng pagnanakaw sa kaban ng pondo, si Duterte lang ba ang taxpayer? Hindi. Hindi. Tayo. So, maganda po yung tanong ni Tita. Napakagandang tanong yan. Ito po yung dahilan kung bakit merong step of the brave. Kasi po, wala nang oposisyon ngayon sa ating bansa. Wala na. Dahil ang oposisyon, kasama ngayon sa panggigipit ng administrasyong bangag sa mga kalaban sa gobyerno. At ang SMNI, hindi po kami taga KOJC ako. Yan lang ang tanging mainstream media na diretsahang lumaban sa mga komunista. Pero ba kayo nakita, GMA7, may programa sila, binabanatan ng NPA, pinapakita kung anong ginagawang kahayupan. SMNI lang. SMNI lang! It is only SMNI. Doon sa programa nilang laban kasama ang bayan. Hinubaran talaga itong mga ito. Pero, sa kabila po nun, ano ang ginawa ng ating administrasyong bangag? Hinayaan pong durugin ng SMNI, hinayaan pong pasamain ng Duterte. Bakit? Kasi ang issue po, ng totoong issue, ng pagiging bangag at magnanakaw ng gobyernong ito ay tinakpan po nila. Yan po yan. Kaya wag po natin isipin mga kababayan, paulit-ulit ang hakbang na maisog ay laban ng Marcos Duterte. Hindi ho. Kasi po, ang pinag-uusapan dito, diretsang may kinalaman sa ating mga taxpayer at diretsang may kinalaman sa pamumuhay natin sa ating lipunan. Usaping droga. Eh si Duterte, hindi naman kayang biktimahin ng mga salot na addictus benedictus yan. Eh bakit? Eh ilang presidential security ang nakagwardya dyan. No, eh paano ka? Pangkaraniwang Pilipino. So dahil po ba si Duterte eh hindi naman kayang biktimahin ng mga adik, hindi na tayo magsasalita kahit laganap ang droga at patayan. So yun po yun. Ang dami pong batang nawawala. At sabi ko nga po, hanggat kayo ay magtatanong, napakadami pong isasagot. Napakadami. Because these are the real issues, Tita. Hanggang ngayon po ba, ano pa ba siya gumagamit? Sino po? Yung si President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon? Opo. Kasi yung pinaliwanag niyo po kasi is noon pa yun. 2012. Di ba po ba yun yung sinabi niyo? Maganda na naman kung tanong yun. Tanong pa ulit ha. Ganda, ma'am. Hindi, isa lang dito. Bago si Tito JM para lalong maano. No? Alam nyo, ganito lang po simple yan.
Ang sabi ng mga Ensaymada vloggers, kayo mga Ensaymada vloggers kayo ha? Hindi ako. Hindi kami. Yun na no. Kasi po naka-live po tayo. Ano yun po yan? Nationwide, worldwide po yan. Yan yung mga vloggers natin, no? Klase daw, Pulangaw. Pulangaw, sorry. Kasi sino ba yung Ensaymada? Mamaya na natin. Pares-parehas lang. Isa akong Ensaymada dati. Dati. Okay, hindi maganda yung tanong eh. Hanggang ngayon ba nagdodroga pa talaga? Alam nyo, sa tagal ng panahon na nanawagan tayo, yan ang isang dahilan kung bakit galit na galit ang mga Pilipino. Eh, ang tanong, bakit kasi ayaw magpa-drug hair follicle test? Ayaw niya magpa-drug. At sinasabi ng mga tangang Pulangaw na to, eh, nagpa-drug test na nga nung eleksyon. Eh, tanga ba kayo? 2 minutes. Kung ako, adik ako, at kukuha ako ng lisensya, at ang pinanatan ko marijuana lang, pahinga lang ako ng 1 week or 2 weeks, mawawala yan. Di ba? So, ibig sabihin, malakas ako magpa-drug test kasi mawawala naman yan. Pero ang isang tao na kahit na nagkakagulo na ang taong bayan, ayaw pa rin magpa-hair follicle test. Anong ibig sabihin? Guilty. Ang ibig po sabihin niyan, patuloy ang paggamit. Ang ibig po sabihin niyan, patuloy ang pagiging drug dependent ng Pangulong Bangag. Yan po yung sagot ko dyan, tita. Kasi kung talagang hindi na siya gumagamit, eh di harapin niya si Kati Pinag, harapin niya tong si Agent Morales. Sige, lahat nung nagsasabing bangag ako, punta tayo dito sa EDSA, i-televise natin, magpa-hair follicle ako. Kasi we are talking about the President of the Philippines. He's not a simple tao. Yes. Kaya meron siyang obligasyon sa ating bansa. O pwede niya sabihin na ididimanda ko kayo sa kasong libelo sa pagbibintang ninyo when you are not a public official. Eh hindi lang siya basta official. Siya po ang may pinakamataas na may hawak ng kapangyarihan sa ating bansa. At ang tanong, bakit kasi hindi nyo kasuhan? Mga tanga na naman kayo, mga Pulangaw. Paano mo kakasuhan ng isang presidente merong immunity? Tanga ba kayo? No? Ay, mga Pulangaw, mga wala kayong mga argumento, mga tanga kayo. Tita, sana po nasagot ko, pasensya na. Because Okay lang po, the feeling is here, no? Kaya talagang dapat po. Every president naman po laging may ganun, di ba? Yes, tama po. May criticism. May criticism. Tama na naman yung sinabi ni Tita. No? Kaya hindi na makakasagot si Tito eh. Bakit? Bilang isang politiko, you are all vulnerable to criticisms. At kung ikaw ay presidente na may pinakamataas na posisyon na pinamumunuan mo ang isang bansa na sa iyo nakasalalay ang kapayapaan at pagkakaisa, mas malaki ang iyong pananagutan sa bansa. Kaya kung nananawagan ng taong bayan ng hair follicle test, bakit hindi mo gawin? Ang sagot, kasi bangag ka. Yun po yun. Ito, JS? Sorry din po ha, kasi BBM ako eh, Ilocano ako eh. Okay lang po yun. Kaya, sinasabi ko lang yung totoo ha. Okay lang. Nasa malayan, demokratikong bansa po tayo. Natural po yan. Isang paglilinaw po, no? Hindi po kayo yung... Isang paglilinaw po, hindi po kayo yung sinasabihan tanga. Paglilinaw lang po, ha? Baka mamaya na may misinterpret ng mga kasama natin dito, hindi po kayo yung sinasabihan tanga. Oo naman po. Opo, ayun. Ganito po yun, ma'am. Ito bang sinasabi ngayon na laban kay BBM na gumagamit siya ng illegal na droga ay dahil ba doon sa nangyari kay BP Sara doon sa Congress? Hindi po. Ito pong paglabas ko, ito po yung tungkol doon sa inilabas ni Binibining Maharlika noong April 2, kung saan ibinandera po niya yung mga dokumento ng PIDEA sa kanyang vlog. At doon nga, sinasabi niya na itong si Marcos ay nakatakda sanang i-raid ng PIDEA. Ako po lumabas, hindi po para sa politika. Hindi po ako politikong tao. Ako po, ang trabaho ko, manghabol ng kriminal, manghuli ng kriminal, mag-file ng kaso, umating doon sa mga korte.
ito pong nangyari na pagtitestify ko patungkol kay Bongbong Marcos ay isang paraan ng aking tungkulin bilang alagad ng batas. Kung hindi ko man siya napanagot sa harap ng hukuman, papanagutin ko po siya sa harap ng taong bayan. Yun po, yung ginagawa ko ngayon, ito po yung dapat kong ginawa matapos kong malaman noon sana na ito ay gumagamit ng illegal na droga. Kaya ako ay nagkaroon ng personal na hamon. Pinormalize ko po yung hamon noong April 22, sumulat po ako sa Malacanang. May tatak po ng Malacanang Records Office, ganun din po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Hinamon ko po siya na magpa-hair follicle drug test. Pero hanggang sa ngayon po, wala pong aksyon. Ganun din po ang PIDEA. Ang PIDEA, ayon sa batas, sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o Republic Act 9165, pangunahing tungkulin nito na papanagutin ang lahat o sino mang tao na lumabag sa kautusan ng Comprehensive Dangerous Drugs. Ito po yung gumagamit, nagbebenta, nag-aalok, nag-administer, lahat gumagawa, nag-import, lahat po ng klase. Wala pong sinabi dun sa batas ng RA 9165 na kapag presidente ka, exempted ka. Pag politiko ka, exempted ka. Ang sinabi ko sa PIDEA, gawin ninyo yung mandato ninyo, gawin ninyo yung authority nyo. Pero hanggang ngayon, wala. Noong panahon ko po, bilang hepe ng investigation, kapag malaman ko na ikaw ay involved at dumating sa aking lamesa, agad-agad akong magpapa-issue ng subpoena para sagutin mo yung aming mga katanungan. Ganun po. Pero sa nangyayari ngayon, nagkakaroon ng sambuatan, nagpapatunay lamang kapag mayroong usok, mayroong apoy. Pag may apoy, may usok. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya nasa kanya. Nasa kanya para mamatay ang sunog, para mawala ang usok, magpa-hair follicle drug test dapat siya. Kuha po! Ayun. Maraming salamat po. Kasi parang ang lalabas tuloy niyan, papatalsikin si BBM, sino magiging presidente? O ano sa Para na kung tao kaya ko sino mamili. Hindi po, kasi automatic vice president. Ganito po. Ganito po. Wala naman tayo. Maganda po yung tanong ni, marami po ako na-encounter na ganyan. Pagka pinalis itong si Bongbong Marcos, sino papalit? Kung sino po yung constitutional successor. Kung sino po yung constitutional successor, yun po ang papalit. The vice president. Opo. Hindi po. Pero, halimbawa, naging revolutionary government. Diba? Pagka kasi naging revolutionary government, yung constitution mapapaliwala. Mapapaliwala. Ngayon, depende pa rin sa gusto ng taong bayan. Ano sinasabi? Kung sino ang gusto nilang papalit, unang-una, meron po tayong constitutional successor. Yun po yun. Or, in the absence ni Vice President Sara, kung halimbawa, sinabi na, ayoko na rin. Kung sino po yung next in line. Or else, merong revolutionary government. Senate President pala, Senate Sandali President. po. Magkakaroon tayo uli ng paggawa ng Constitution. Kasi kung ito po taliwas doon sa mga nakatala doon sa Constitution, magkakaroon ng pagbabago. Katulad nung nangyari ng panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Diba? Nagkaroon ng revolutionary government. Yung Constitution po, binago. Binago po. Kaya yung mga local government units, yung mapapansin mo, yung mga probinsya, yung mga cities, municipalities, nagkaroon ng mga OIC. Di ba ba?
nagkaroon ng OIC at naghalal tayo ng 24 senador. Yung 12 una, sila po yung umupo para sa 6 na taon at yung huling magmula 13 hanggang 24, ito po yung umupo ng 3 taon. Yun po yun. So,